Mga kaibigan, isa na naman pong magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng aking mga kaibigan mula Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. At sa mga kaibigan naman po natin na nasa iba't ibang sulok ng daigdig. Isa pong magandang umaga, magandang gabi, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ayan, sana po ay laging nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. At sa oras nga pong ito mga kaibigan, ipagpapatuloy na naman po natin ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At dito na po tayo sa Exodo chapter 14. Kung kayo po ay may bakanteng oras, mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, sabayan nyo na lang po ako upang sa ganon makita nyo rin po yung aking binabasa kung ito ba ay sakto din dyan sa inyong mga Biblia. Ano po? Full gospel po tayo. Sabi po dito sa chapter 14 ng Exodo, ang title po nito ay hinabol ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon pagkampuhin sa tapat ng pihahirot ng Baal Sifon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y magkakaligaw-ligaw sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Faraon at tutugisin niya kayo, ngunit ipakikita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala nila ay 600 piling karwahing pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ni Yahweh at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi-hahirot sa tapat ng Baal Sifon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo, kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tignan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan mo na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi naman ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman. Ang pagtawid sa dagat ng mga tambo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at tutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipagkikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh.
ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. At lumatag ang kadiliman, dumating ang gabi, at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilalakar ay tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ang mga kawal, karawahe at kabayuhan ng Faraon nang magbubukang liwayway na ang mga Ehipsyo ay ginulo ni Yahweh. Mula sa haliging apoy at ulap, nalubog ang gulong ng mga karawahe at hindi na sila makatugis ng matumin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ng kanilang karwahe. Ganun nga ang ginawa ni Moises, at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat at ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas. Ngunit pinalakas ni Yahweh ang dating ng tubig kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahit kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw ngang yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh ng mga iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa alagad niyang si Moises. Ayan, dito po tayo magtatapos sa chapter 14 ngayong araw. Alam niyo mga kaibigan, kahit man sa panahon natin ito ay meron din po tayong mga ugali na kagaya po ng mga Israelita na kapanahonan nila na sila po ay naglalakbay upang marating ang lupang pangako ng Panginoon sa kanila. Minsan kapag may mga problema po ang buhay ng mga tao ay madalas po tayong magreklamo pero ang hinangaan ko po dito ay yung puso ni Moises na kahit sinisisi siya sa dami po ng Israelita na kumbaga yung mga kamay ay nakatuon kay Moises, bakit ikaw Moises, yung lahat ay nakaturo kay Moises na ikaw Moises, bakit kasi dala-dala mo pa kami rito, mamamatay kaming lahat sa pinagagawa mo. May parang ganun po ba na salita. Pero si Moises ay hindi po natinag ang kanyang pananalig sa Diyos. Naniwala talaga siya sa sinasabi ni Yahweh na ililigtas niya ang mga lahi ng Israelita. At talagang may nagtatanong sa akin, bakit kasi pinatitigas pa ng Panginoon yung puso ni Faraon? Alam niyo mga kaibigan, kaya po pinatitigas ng Panginoon yung puso ni Faraon na paulit-ulit kasi gusto talaga ng Diyos na makita ng mga Ehipsyo yung kapangyarihan ng Diyos. Yung Diyos ni Moises na talagang punong-puno ng kapangyarihan na yan din po ang Diyos natin sa panahong ito. Ngunit may mga tao po na kahit nakikita na nila ang kapangyarihan ng Panginoon, pagkatapos na naman po ng lahat ay nanunumbalik na naman doon sa lack of faith, nag-aalangan na naman at parang sumasablay na naman ang pananampalataya sa Diyos. Kaya yun po ang kabuuan ng ating binasa ngayon sa chapter 14. Nawa po mga kapatid, mga kaibigan, ay babigyan po ang bawat isa ng mga revelasyon ng ating ng salita ng Diyos na ating binasa, at ang Holy Spirit po ang ating katulong sa pagpapaunawa sa atin ng salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at
Humihingi po talaga ako ng dispensa sa inyo na napakaingay po pa ng paligid ngayon. Pero hindi po pwede na hindi po tayo makapagbasa ng salita ng Panginoon. Kaya tatapusin ko po dito ang aking pagbabasa at nawa po ang pag-ibig ng Diyos ay lumaganap lahat-lahat sa ating mga buhay, na talagang yung puso natin ay kubkubin ng dakilang pag-ibig ng ating Diyos, upang sa ganon wala po tayong mararamdamang galit, puot, hinanakit o tampo, dahil ang pag-ibig po ng Diyos ang susi sa lahat. Ano po? Kaya hanggang dito po muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.